11 pasahero na harang sa Mactan, Cebu International Airport dahil sa mga daladala nito. 3 maleta ang deklaradong daladala nila, ngunit napag-alaman na 7 maleta pala ang daladala ng mga ito. At umiiwas sila sa karaniwang ginagawang security screening procedure sa airport, pero napag-alaman ng idaan sa x-ray machine na ang laman ng mga dala nilang maleta ay pera na nagkakahalaga ng halos kalahating bilyong peso. Isang malaking tagumpay ang naitala ng PNP Aviation Security Group sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Christopher Abesha matapos nilang maharang ang tangkang iligal na paglabas ng malaking halaga ng pera sa Mactan, Cebu International Airport kagabi. Sa isinagawang press briefing ngayong araw ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, isinawalat ang pagkaka-intercept sa 9 na dayuhan at 2 Pilipino bandang alas 10:30 ng gabi. Ayon kay Police Brigadier General Fajardo, ang grupo ay nakatakdang umalis patungong Maynila bandang alas 11:30 ng gabi, subalit nagtangkang umiwas sa normal na airport security procedure. Idineklara ng grupo na 3 luggage lamang ang kanilang dala, ngunit kalaunan ay nadiskubreng 7 ang kabuuang bilang ng kanilang bagahe. Nang ipadaan sa x-ray machine, agad na napansin ng operator ang kahina-hinalang laman ng mga maleta. Puno ito ng pera sa iba't ibang denominasyon. Sa isinagawang investigasyon ng PNP AVC Group at pagbubukas ng mga bagahe, tumambad ang halagang 441,922,542 pesos kasama ang 168,730 US dollars at 1,000 Hong Kong dollars. Nang tanungin kung sino ang may-ari ng pera at saan ito galing, bigo ang mga pasahero na magbigay ng maayos na paliwanag. Ang suspect ay kinilalang 6 na Chinese nationals, isang Malaysian national, isang Indonesian, isang Kazakhstani at 2 Pinoy. Ayon sa inisyal na ulat, dumating ang grupo sa Cebu sakay ng van bandang alas 9 ng gabi at tumuloy umano sa isang malaking kasino bago nagtangkang bumiyahe pabalik ng Maynila. Dahil sa halagang lampas sa 500,000 na pinapayagan sa panahon ng eleksyon, agad itong inireport sa Commission on Elections bilang paglabag sa isang umiiral na resolusyon ukol sa pagdadala at pagbiyahe ng malaking halaga ng pera sa election period. Iniimbestigahan na rin ang insidente ng Anti-Money Laundering Council habang nakipag-ugnayan na rin ng PNP sa Bureau of Immigration. Ang 9 na foreign nationals ay isa sa ilalim sa inquest proceedings para sa posibleng paglabag sa immigration law. Linaw po dito, ang tinitignan din po natin is yung timing po ng pag-withdraw po nila ng pera, considering na tayo po ay 2 araw na lang bago mag-eleksyon. So pinag-aaralan po ngayon ng CIDG kung ito bang pera po na ito ay planong gamitin to influence or at least interfere po sa ating eleksyon dahil 2 days na lang bago sa eleksyon. So may mga agam-agam tayo na kailangan pa nating pag-aralan na maliban nga sa anti-money laundering ay baka itong mga foreign nationals might be a conduit to be used to interfere or at least influence po yung ating eleksyon. Okay, I'm ready to see. Only them come inside. So that your lawyer will see how much you have. We are counting your money. We are counting your money. Is that your money? No, this is the from customers. Okay, so it's your bank. Okay, count how many. It will take us time. 简单检查，赌场的照在里检查，不让他检查。对，不是你，我这现在都有。Picture pa. Kasi video ako eh. Picture din. Mamarkingan mo ito, na-count na namin. 16 lang guys. 16 lang. Marking. Balik natin. She will not witness. She's not the official lawyer. So whatever is the proceeding now, we put it. How many bundles? 16 bundles? Yes. Okay.
How many bundles? 16 bundles. Each bundle is what's the denomination? One bag, ma'am, is equivalent to 16 bundles. One bag is equivalent to 16 bundles. Yes. In each pack, how many Minutes bundles pack. of money? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8. So 8 bundle. What is the denomination of that money? 1,000 pesos. Okay, Philippine money. Philippine money. Sir, dapat po naka-gloves. Kung mayroong gloves, hanap ko ng gloves. Pakinggan ko ng gloves. Kung mayroong gloves dyan, Markingan nyo na. Markingan nyo na yan. All the Investigator markings. regular markings. Markings. Yung mga ano, kailangan dito na yung iba, hindi yung iba dyan na siyempre di ba may balik ako equivalent to mandel. It's it bundles. Describe the bag, sir. Blue, gray, Describe the bag, the color, Paprint ako ng the ano. size. Kuha ka ng tape at saka sandpaper. Markingan natin. Bag number 1. Wait. Kailangan ko na. Papel, at saka ballpen. Bigyan ko ng ano. Legal pen, file out. Pero yung money pag-marking Per bundle? Yes. Sa namin sa ma'am. Yes. Para magtulog ka natin sa ano. Ay, hindi mo siguro. Pero, Buka mo rin. Sa ganun ako. Ay, nag-ulit ko. Lagyan mo lang ano. Lagyan mo lang. Sa mga hindi pala nakakaalam at mga nagtatanong kung ilan daw ba or ilan ang allowed na pera ang pwedeng dalhin pa uwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Ang sagot guys, ang allowed lang dalhin na pera kung Philippine peso ay 50,000 pesos pa uwi man sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Kung foreign currency naman, for example US dollar, ay 10,000 US dollar pababa ang allowed dalhin at hindi na ito kailangan i-declare. At kung ibang foreign currency naman, basta guys, bibilangin nyo ang equivalent ay 10,000 US dollar kahit ano pa yung foreign currency. Basta nagkakahalaga ng 10,000 US dollar pababa, ay hindi na yan kailangan i-declare. Ngunit, kung may dala kayong Philippine peso na mahigit sa 50,000 pesos at foreign currency na higit sa 10,000 US dollar, ay kailangan nyo itong i-declare.